Ayan po, muli, magandang araw po sa bawat isa po sa atin at patuloy po tayong lalapit sa Panginoon at patuloy po tayong magbigay ng panahon, magbuli-buli sa kanyang salita at manalangin po. Ang aking pong talatang pinagbulayan ay ang unang Korinto, kabanatang 15 at talatang 1 at 2 na binabanggit po rito mga kapatid na ni-remind po tayo ni Pablo kung saan ang ating pong kaligtasan ay ni-remind niya sa pamagitan po ng paghahayag ng salita ng Diyos noong panahon iyon at maging sa ngayon po ay tayo po ay napakakinig ng salita po ng Diyos na nagkaroon tayo ng linaw at dito pinakita rin na doon sa pakikinig natin at pagtanggap po natin sa Gospel of Christ, meaning yung kaligtasan po, ay ligtas po tayo. Maliban na lang daw kung ating pong pananampalataya ay hindi natin iniisip. At dito mahalaga ho talaga na tayo po ay meron pong pananampalataya. Kaya nga ho, ito yung isang basihan kung bakit po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Hindi po pwedeng mangyari na ang kaligtasan po natin ay babase po sa mabubuting gawa. Kasi po hindi po tayo permanently na gumagawa ng kabutihan. Dangan po kasi sa pagkakataon tayo po ay mga tao lamang na nagkaroon po ng kasalanan since nung pumasok po ang kasalanan po sa mundo sa pamagitan po ng tao na si Adan, na siya po ay na fallen sin. Kaya ito yung isang bagay na dapat natin makita na yung pananampalataya ay siya yung nagbibigay pagkakataon, pag-asa na tayo po ay muling makabalik po sa nais ng Panginoon sa ating pong kalagayan. Kumbaga, yung faith na yun ang magkalagay sa lugar na ayos. Hindi po yung lugar na kung saan po iniisip natin na magkaroon tayo ng isang grupo o di kaya po maging mabait po tayo o di po kaya ay may mga ilang way, no? Pero sabi po ng Biblia, isa lang po daw po ang way para po tayo mapunta po ng heaven or sa kingdom of God sa pamagitan lamang po kapatid ni Jesus Christ. Maging po sa 4:12 po ng gawa, binabanggit po na isang pangalan lang po ang pinahintulutan nating pong kilalanin sa sampalatayanan ay ang pangalan po ng ating Panginoon Jesucristo. At doon po sa pagkakataon ngayon, kinakailangan nating manindigan. Ibig po sabihin manindigan, yung ating pong paniniwala, pananampalataya, dapat po ito ay isa puso po natin. Kasi po may mga pananampalataya na iba, may gospel po na iba na nangangaral, nagpapakita ng i-inline din po sa Word of God. Tandaan po natin na ang Kristo Jesus lamang po ang tanging nagkaroon po ng katuparan at kapahayagan yung kaligtasan, sapagkat noong unang panahon po ay hindi po magawa ng tao. Binigyan sila ng pagkakataon pero ganoon pa rin po, kumbaga hindi ma-perfect yung nais ng Panginoong Ama. Pero sa pamagitan po ng pag-aalay ng buhay ni Kristo ay nagkaroon po tayo ng tinatawag na karapat-dapat na gawin na nais ng Panginoon, kundi ang bigyan natin ng pansintiin ang sampalatayanan, yung nagawa po ni Kristo. Ano po ba yung nagawa ni Kristo? Siya po ay nag-alay ng kanyang buhay at inako niya po yung kasalanan natin. Ito pong kasalanan to ay past tense and future tense. Ibig sabihin noon at hanggang ngayon ay cover po yun ng ating pong tinatawag na kaligtasan binigay po sa atin ni Kristo sa pamagitan po ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Siya po ang naging tanging alay na perfect po na hindi po ang nagkasala. Pangalawa po, dahil po doon, nung
tanggapin natin si Jesus Christ, sinampalataya po natin siya, nagkaroon po tayo ng empowerment sa buhay na magagawa na ho nating harapin at labanan ang kasalanan. Bagamat hindi po 100% na, ibig sabihin na erase na po yung ating kasalanan or yung tinatawag na tukso o yung sa buhay, nandun pa rin naman po yan. Kaya lang, meron na ho tayong kapangyarihan patungo po sa pagkatagumpay na every time po na meron tayong tinatawag na kinakaharap na ganoong bagay, nagkakaroon na po tayo ng kaunawaan na makakaya po natin ito sapagkat si Christ ay nagbigay sa atin ng kakayanan at yung hinihingi ng Diyos Ama na kung saan po ay dapat na mangyari po ay nangyari po dahil po sa ginawa po natin para sa Kristo. Salamat po sa Panginoon na meron tayong Diyos na buhay na kung saan po patuloy pong naghihintay, patuloy pong nagbibigay ng kaparaanan upang tayo po ay makalapit po kay Kristo Jesus. Kaya naman magpasalamat tayo na tayo po ay patuloy po ligtas po sa bawat araw ng buhay natin. Kaya nga ito pinapakita na huwag daw nating imimes yung faith natin. Ibig sabihin huwag nating i-ignore. Kapag kasi in-ignore natin yan, yun ang medyo parang delikado para po sa atin. So wala po nakakaalam, ika nga yung kaligtasan natin. Kung may mga tao na tumanggap, wala po tayong dapat na isipin na o pangangaral na ang kaligtasan po ba'y nawawala. Dito nakikita natin na kung naiintindihan po natin ating pananampalataya, yun po ang kagandahan. Sa buhay ko po, habang ako po ay naglilingkod sa buong buhay ko po ay hindi ko nakita po na ako po ay nagkaroon po ng ganong parte na nawala ba yung kaligtasan ko, kundi naroon pa rin po yung patuloy akong binibigyan ng Diyos ng paalala at binibigyan ng conviction kung saan ang pananampalataya ang aking tinanggap. Kaya naman tayo po mag-hold fast po tayo, mag-steadfast po tayo. Kaya nga sa 24:13 ng Matthew, ang sinumang manatiling tapat ay siyang maligtas. Ibig sabihin po yung katapatan natin sa pananampalataya kay Kristo Jesus dapat manatili po yun sapagkat ito yung tunay na dapat nating gawin sa buhay po natin. Wala pong iba kundi manatili po tayo kay Kristo. Ano man pong mangyari, ano man pong mga bagay na diadaan natin, still po yung faith po natin ay patuloy po natin palakasin sapagkat yan po yung tinitira ng Diablo. The word tinitira, ibig sabihin yan po yung tinatarget po sa atin ng Diablo na mawala po yung pananampalataya natin kay Kristo. Kung sa ganun po, tayo rin po ay ma-deceive. Kaya mga kapatid, patuloy lamang tayong lumapit sa Panginoon, mag-church po tayo, mag-pray, magbasa po ng Bible, at yun na po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Salamat po.